Welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated dito sa mga videos na ginagawa natin dito sa online lending update, ola review, at mga kung ano ng usapang online lending app. So, salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuport sa ating channel. Malaking pasasalamat ko po talaga sa inyo dahil nga kung di dahil sa inyo ay hindi ko rin man pagpapatuloy ito para lang sa mga OLA victims po ang mga videos na ginagawa ko rito. Pero syempre paminsan-minsan meron po tayong ginagawa na mga ibang videos kasi po ang channel ko po talagang itong Janitor ay ginawa ko po talaga para sa reaction videos dapat at saka sa entertainment. Pero dahil naging biktima po tayo ng online lending, pinag-aralan ko po ito ng husto para may maibigay akong payo sa inyo. Meron ako may share sa inyo mga experience ko, maranasan nyo kung paano ako lumaban, kung paano ako nag-aral about sa mga karapatan ko, sa mga pang-abuso, mga mapaningid ng mga online lending app ng mga agent at mga karapatan ko na isang loaner, kung paano ko sila haharapin ng maayos at kung paano ko haharapin yung mga utang ko sa kanila at kung paano ko masasettle at kung paano natin aayusin lahat yung mga naging problema na ito. Ngayon, syempre hindi mo ako ganun dumami yung utang ko, hindi mo ako talaga na karoon ng sobrang tapal system sa iba, pero pinapayo ko sa inyo, iwasan nyo na lang po ang mga online lending apps mga ka-Johnny. So, pag-uusapan tayo, no? Ito po, share ko lang po sa inyo doon sa group ng OLA Victims Harassments. So, ito, sabi niya, "Hi po, baka sakaling ma-help niyo po ako. Since pumasok po ang December, nagsimula din na naka-receive ako ng mga offers. Tapos, simula nun, kahapon, may naniningil sa akin, pero wala po akong in-applyan. Paano po ba ito?" So, yun mga ka-Johnny, no? Wala naman daw po siyang in-applyan, pero nakaka-receive siya na may naniningil. Ito po yung sinabi, pakita ko sa inyo. Excuse me. Reply yes if interested. Good afternoon, sir. Takpan natin yung pangalan para sa kanyang privacy. Ito po, ito ng Instacash. Good afternoon, ito ng Instacash. Si Instacash po pala yung na parang nanginingil pero hindi naman daw yata siya nag-utang dito. Ito yung sabi na, baka kailangan mo ng pera today, pwede kita tulungan, 4,000 to 25,000. Pwede ko ipadala sa GCash, bank, or Paymaya. May website pa siya, h5insta.com. Reply yes if interested. So yun, tingnan natin kung ano sagot niya. Sabi niya is not interested, no? Then tingnan natin yung nangyari after that. Parang saglit lang to 7:57. But tingnan niyo yung yung pinapost ko May oras 7:57 AM, pero di ko sure kung isang araw lang ito o sumunod na araw na. Then naging 8:01 na pag ito share ko ito. Yung sinabi na, "Hindi po ba kayo nakokonsensya sa hindi pagsagot ng aming tawag, pag-reply sa aming mga text message at hindi pagbabayad ng utang sa oras? Araw ng usapan, pinahiram po kayo ng kumpanya at nagtiwala po sa iyo, pero hindi po kayo sumunod sa terms and conditions na inagreehan mo. Maliit na halaga lang po yan at walang makukulong sa utang, pero sana makonsensya po tayo kasi naabala po yung mga binigay mong contact reference dahil lang po sa hindi nyo pagbabayad ng utang sa tamang oras." So ito yung reply niya. Sino po kayo? Ano pinagsasabihin nyo? Ngayon, ito yung mga mga comments, tinignan ko rin mga ka-Johnny para pakita natin yung mga point of view ng bawat isa do sa group ng mga sasagot dito at kung ano yung mga maaaring naging shared experience nila para makita natin do sa mga subok lang mag-apply. Hindi naman sinabing nag-register o sinubukan talagang humiram, parang siguro nagdalawang isip na manghiram sa mga ganitong klase ng online lending. Ito yung sagot ng iba. Tapos iba, tatawag pa yan. Pag sinabi mo hindi mo kailangan ng pera, makikiusap na kung pwede daw, mag-fill up lang ng form, di ba? Actually, mga ganun, ang dami namin naranasan dito, no? Yung mga messages na nag-offer, pero hindi namin tinatanggap, hindi nga namin pinapansin. Pero sunod-sunod talagang halos maghapon, siguro nakakailang 10 yata na text messages galing sa mga online lending na ino-opera talaga kami ng kung ano-ano. Pero ako hindi ako ma-opera kasi nga iba na yung number ko. Pero sa asawa ko,
Sa kanya talaga ang dami nag-o-offer, pero sabi ko wag niyang replyan kasi gagawin ka ng paraan niya, lalo yung mga links na ibinibigay nila, wag kayong mag-click doon. Tapos ito pa yung sabi ng mga iba, deadman mo lang yan, tama naman, deadman lang yan. May lumabo Sorry, medyo lumabo. So yun, bangag lang yan, ganyan ba talaga mga kadesperado, mga tao dyan sa Pinas, mga members sa OLA, gagawin lahat, makapanloko lang ng kapwa. Naka-program o nakasave na po lahat ng mga text nila, kaya same lang, halos lahat ang nakakatanggap ng message. So yun, syempre, system generated po yan mga kadyani, kaya ganyan po nangyayari. Kasi pag may mga numbers tayo na naibibigay sa mga online lending app, pinamimigayan ko saan saan, tapos ino-operan, tapos gagawin ka ng utang. At dahil nga December, medyo malabo naman, ayaw ko nangyayari ito. Ayan. So yun, mag-ingat po kayo, huwag kayong basta-basta mag-click na click, huwag kayong basta-basta sasagot sa mga OLA na mga nagtatanong mga ganyan. Ayan mga sinasabi ko, kasi mga ganyang klase na mga modus, alam nyo na, after nyong subukan manghiram dyan, siyempre gugulin nyo yung buhay nyo, pati contact reference nyo, pati yung mga taong nakuha yung mga number sa mga phones ninyo, guguluhin yan, hindi lang po kayo, pati ibang tao, pati yung mga taong walang utang at walang kinalaman sa mga utang ninyo. Ang gulo ng cellphone ko ngayon, medyo iba kasi itong gamit ko, sinusubukan kong tinatry ko para malaman ko yung problema ng cellphone na to. Kaya pala, ayusin natin ito susunod, no, para hindi na malabo. Sige, mga kadyan, share ko sa inyo, huwag kayong basta-basta mag-apply, huwag kayong basta-basta mag-click ng link, huwag kayong basta-basta magsasign ng mga kung ano ng mga in-offer sa inyo, ng mga online lending app, dahil problema lang binibigay sa inyo. At kapag nakaka-receive kayo ng may naniningil ng utang sa inyo, huwag kayong maniniwala ron, lalo na kung hindi naman talaga kayo umutang sa mga online lending na yan. Wag kayo maniniwala may maniningil sa inyo at may mga kaso na kayo. Wag, hayaan nyo lang kasi alam nyo naman na kung may dumating talaga sa inyo o wala, hayaan nyo lang kasi makikita naman sa mga history ng mga Gcash ninyo, ng mga kung ano man ginagamit nyo mga tawag doon, mga e-wallets, makikita naman yung transaction na yan kung saan man gagaling. At ngayon kung gagamitin yung mga pangalan ninyo, tapos i-loan kayo sa iba, alamin nyo kung bakit kayo ginagamit. Maring meron kayo na register pero hindi naman talaga ng pera ng OLA na kung ano-ano man, tapos ginagamit yung pangalan nyo. Pwede kayo mag-file ng case sa mga ganyan na identity theft sa PNP, Anti-Cybercrime, mga kadyani. Then file nyo yung mga ganong klase ng kaso, kasi yung pangangialam sa mga pangalan nyo, sa pagkatao ninyo, hindi po yan dapat, dahil kasong criminal po yan. Hindi po yan maganda para sa inyo na gamitin yung pagkatao ninyo para lang magkaroon kayo ng utang doon sa mga online lending app. So yun mga kadyani, ito po yung lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.